Hallelujah. Magandang gabi po, Sister Mercy. Magandang gabi din po, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay dadalawa kami. Hindi namin kasama si Sister Lina. Meron po siyang mahalagang bagay na inaasikaso, nilalakad po ngayong araw na ito. Ang mahalaga ay kasama natin ang Panginoon sa gawain ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Cheer Up the Word Works program. Muli sa gabing ito ay makakasama po natin si Sister Mercy Cruz para po bahaginan tayo ng mga ginawang pagkilos ng Lord, mga wisdom, karunungan at kaalaman na binigay sa kanila sa gitna po ng mabibigat na pagsubok, problema at minsan nga'y disappointment. Bayaan po natin na madala po ng ating kapatid, ng ating kaibigan, ang mensaheng nais ng Panginoon na pakarating po sa inyong mga tahanan. At hinihiling po namin na please share this program para po marami rin ang maabot. So paano? Tara po, pakinggan po natin ang anumang mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ni Sister Mercy. Sister Mercy, sige po. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, manalangin po muna Opo. tayo. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito at minsan pa po, Panginoon, pinagkatipon mo ang aming, nagkaisa po ang aming espiritu, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ay bigyang muli ng kapurihan at kaluwalhatian sa lugar na ito. Lord, salamat po sa mga biyaya at pagpapala at sa pagpapala, Panginoon, sa lugar na to, O Lord God. Purihin ka, Panginoon, kau mataas at madakila. Sa oras na ito, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Excited po ako, Sister Mercy. Ang sabi po sa Mateo, chapter 5, verse 45, sapagkat pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Matthew, Chapter 5, verse 45. alam niyo, madalas ko malimutan niya, pero madalas kong bigkasin. Matthew chapter 5, verse Verse 45, opo. 45. Wow. Uulitin ko. Sige po, please. Sapagkat pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabubuti, gayon din sa mga masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid, at sa mga hindi matuwid. Hindi pa po kami Kristiyano noong mga panahon na, hindi pa po ako Kristiyano nung ako'y bata pa. May mga ilang ikukwento po ako ng mga napagdaanan po namin. Ng pamilya. Ng pamilya po, noong ako po mula bata hanggang sa bago po ako na born again. Ibig sabihin, kasama dyan ng pagdadalaga? Hindi naman. Ganon din po, Pastor, kasi po, mahaba po ng, opo, Pastor. Hallelujah. Ayun po, bata pa po kasi ako noong mga grade 3 or grade 4 ho ako noon. Natuto na po akong maghanap buhay. Kapag unang-una ho, ang naalala ko pong, mahilig po kasi ako magtinda eh. Ang naalaala ko po noon, yung kalapit bahay po namin ay nangunguha ng, yung anak ay nangunguha ng duhat or siniguelas kasi maganda pa po yung bundok natin nung araw. Mga panahon noon, ano? Pwede po bang malaman, 19 ano yun? Hindi nyo natandaan. Sa haba, di ba, Ale? Opo, hindi ko po matandaan pa. So, dapat po pala, naalala ko Hindi, nga. ayaw lang ibigay ni Sister Mercy yung Okay lang ho. yun. Pero grabe, no? May mga ganun pang puno. Ayun. Yung pong napapanguhang siniguelas or duhat, pag may isang palanggana ho, papatawag ho ako, pinatitinda ho sa akin. Inilalako ko ho yun kahit sa init ng araw. Matyaga po akong magtinda. Hallelujah. Ayun po. Hanggat minsan po, tinitiyaga akong maubos kahit na mahaba po yun, malawak po yung lugar na naaabot ko.
Minsan naman po, nakakauwi ako ng may natitira pa. Pagka ho, naubos yung isang palangganang duhat o siniguelas, binibigyan ho ako ng 50 centavos. Ilang taon kayo noon? I mean, grade ano? Grade 3 or grade 4 3, may hawak po ka ng ako. palanggana. Oo. Sa ulo po, nilalako ko. ganun Tumisigaw ho ako ng duhat, ganun ho. Kaya hindi kayo umitim kasi merong takip. Marahil po. Umiitim din po, Pastor. Siyempre, ang sikat ng araw eh. Siguro po, likas na maputi, kaya po bumabalik din po yung kulay. So, okay. Opo, ganun ho. Tapos so, lima ho kami magkakapatid eh. Ang trabaho ng father ko ho ay tatrabaho lang po siya sa pabrika sa Marikina sa gawa ng sapatos. Lima ho kami, mga nag-aaral, gasino po yung kinikita. Tapos ang mother ko po nagpapatahi ng mga katniga na yung mga panty ng bata ho. Uso nga noon yun. Oo. Tapos yung mga pang-baby. Oo. Tapos yun, mga bekwa, akong tawagin, yung mga pantaas ng babies. Cotton po ang tela. Kaya lang ho, yun po, nakakatulong po yung pagpapatahi ng inang ko. May isang mananahe. Yung pag naipon ho yung yari, kada tuwing Sabado, ako ang pinagdi-deliver doon sa taga-Taytay ho, yung dinideliveran, nagtitinda sa Baklaran. Ang kailangan, ang mabili po doon sa buyer na yun yung cotton ang tela. Mm-hmm. Dahil lang po marahil sa kakapusan din ng ibibili ng tela ng inang ko, sinasalitan ho niya ng hindi kamiseta ang tela. Kaya lang ho, pagka po ipinayari ho niya yun, nire-reject ko nung binidelibera namin. Kaya halimbawa ho, ang deliver ko nagkakahalaga ng 150 pesos. Sa kare-reject nung buyer, natitire kaunti lang na nagustuhan niya. Ang iuwi ko lang ho noon, 80. Dahil sa may halo yung iba, no? Oo. Yun nung 80 pesos na yun, inaantay na ho ng mother ko para kukunan po ng pambili ng ulam. Siyempre po, marami pong pagkakagastusan sa 5 po, dahil 5 kami. Nag-aaral, pambaon pa ho nung father ko pagpapabrika, gastusin sa bahay. Hindi po kayo umuupan ng bahay. Hindi po. Yung pong talagang bahay namin ng Ito po ay ginagawa natin para makita nyo po kung papaano sa gitna po, kabilaan ng kakulangan sa buhay ng isang pamilya, no? Kaya pong umahon. Diskarte po ang tawag doon na nagmumula sa Diyos. Hindi puro angal, kundi kailangan po ng diskarte. Sige po, tuloy niyo po. Ayun po. Tuwing Sabado ho, pagka noon pong ako'y high school na ho kami. Kada bakasyon, nagtitinda po ako ng halo-halo para po merong pandagdag sa tuition fee, sa pagpasok or kadalasan naman po, hindi naiipon dahil po napupunta po sa gastusin sa pamilya. High school noon po ba may bayad ng mga natin? Parang noon ay no? Noon may bayad kahit public no? May bayad. Private po kami kasi private yun kayo. po doon po kami napasok eh. Okay. Lagi pong may promissory note pagka Mag-exam. Yun nga ho, tapat na 15 pesos lang po yun, Pastor. Panahon, no? Pero, ayun nga ho, yung Tuwing tuwing Sabado, hindi po. Basta kada bakasyon po, ako po yung nagtitinda ho ng halo-halo. Tapos, sa loob naman po ng school, ate ko po nagagawa ng yema. Tinitinda ko rin po yun. Marahil po para po pantulong sa panggastos sa pamilya. Ayun kaya po noong dumating din po ang time na sa kakapusan, yung pong tiyahin namin ay, yung time na pag-uuwi po ako galing pagdi-deliver nung yari, kukunin na po yung pamalengke ng inang ko doon sa inuwi kong pera.
At kahit po gabi, mas excited nga po inang ko sa gabi dahil Mamalengke. opo, dahil po mura ho yung bibiling isda. Mura po yung mabibiling ulam. Kasi po mga alaberde na po. Galing na ng umaga yun yung napagtira-tirahan. Po, tumpok-tumpok. Mas mura na. Mas mura na po, tumpok-tumpok ho yun. Yan ang mga diskarte, no? Oo, noon ho. Kaya ho, pag uwi, kahit yun po, mga bila-bilasa po yun. Para magkaulam lang po kami, hati-hati ho yung konting pera kasi. Masaya na po kami dun sa ipiprito, yung galunggong na tumpok-tumpok, kahit maliliit. Masaya na ho kaming napagsalu-saluhan ho namin yun. May time din ho na, kung yung tiyahin ho namin, maganda ang buhay, kalapit bahay ho namin, sila nag-aalaga ng itik. Pagka namatay na itik, yung kakamatay lang ho, ibibigay na sa amin. Tapos, Hindi peste yun. Wala na kayong pakialam. Ang mahalaga may kainin. opo. Ayun ho, na ho yun. Agad-agad, iluluto, imulmulan, tapos, ang tag dito, yung i-chop-chopin, iluto ho yun ng adobo. Para na pong piyesta sa amin yun, pagka kami ho nakakain di po kami makabili ng karne noon, wala pong kakayahan ng magulang ko na bumili ng karne. Pag may namatay na itik, yun lang. Hindi namatay lang po itig, tsaka doon po Sa kami kapitbahay. nakakain. Tiyain po namin Tiyain. Tapos pagka kung mga may alagang itik, araw-araw may deliver po sa kanilang suso. Suso na pakain po pakain ng sa itik. itik, oo. Para po naman may dagdag na ulam or kadalasan pag walang ulam, namimili naman po kami doon ng mga alupihan, yung mga isdang maliliit. Nahahalo dun sa... Oo, may nahahalo. Huli yun sa dagat? Oo. Oh. Kaya pag nakakaipon Mga din ho diskarte kami sa ng mga buhay, no? ulam doon. Kailangan lang, pakikipagtulungan ng anak Opo. sa pamilya, bawat isa. Oo. Hindi pera ang hanap lagi kundi yung kung papaano Makakaahon. Survive. Oo. Papaano kakain? Hindi naman laging pera Opo. Number 1 dyan ay ang pag-uunawaan at pagtutulungan ng pamilya. Hallelujah. Sige po. Ayun pag tuwing Sabado naman nung ako'y high school, noon po patakaran po ng pamilya na may naglilinis ng bahay, wala akong pasok. May naglilinis ng bahay, may naglalaban ng Naka-assign, damit. O kadalasan naman ako pa ang bunso, ako po ang laging Bunso pala kayo. Ako ang laging inaka-assign sa paglalaba. Wala akong gustong maglaba. Ang ate ko po nag-aaral ng college. Yung pong si Dichim Bolen is, imbis na magsalitan kami, gusto niya sa bahay lang siya. Naglilinis lang siya ng bahay. Ako po ang laging naka-assign sa paglalaba. Walang washing machine noon. Wala po. Dumadayo po kami sa bundok Ang gamit dito. doon yung Palu-palo. palu-palo. Dumadayo po kami dito sa crusher sa bundok. Kasama ko po yung kaibigan May ko. ilog doon, may ilog. Oo, Pastor. Maganda pa po ilog nung araw doon Grabe, no? Kasama ko po yung kaibigan ko na maarkila kami ng tricycle, 1 sakong damit, 2 sakong damit. Ganun kadami. Opo, Pastor. Ay, 1 linggo. Opo. Hindi naman po ako mahilig maglaba. Kaya kung ano po yung yung kaunting sabon, tinatapos ko po yung... Ang sabunod, bareta. Opo, bareta. Tinatapos ko po yung, depende sa pinadala sa akin na inang kong sabon, kahit ang daming-dami. Hindi naman po masyadong malinis madalas ang paglalaba ko dahil ang sabon po hindi sagana ang Ang dami. Mahalaga, mabasa, Opo. masabot, matuyo, maisuot. Opo. Tapos, pagkahapon, 5:00, susunduin na ho kami ng service namin, tricycle. Pagka naman hindi kami nasundo, sa truck ng buhangin po kami sumasakay. Baangkas kayo Opo. High school na kayo noon. High school na po ako noon. Ayun po yung mga naranasan naming sitwasyon nung araw. Dala po ng kahirapan, kakulangan, pera, oo. financial. Kaya po, ayun po ang napagdaanan namin.
Noong pong makagraduate po ako ng high school, gusto ko pong mag-aral ng college, kaya lang po sa kakapusan, wala pong kakayahan ng magulang na mapag-aral. Napag-aral po, undergraduate po yung si Di Chimbolen. Mas matanda sa iyo, oo. Pwede po makagraduate, kaya lang po nag-asawa. Ang ate ko po nanay po ni Catherine, ang nakapagtapos. Kaya okay. lang ho, hindi pa ho natatapos ng pag-aaral, nagbuntis na ho. Pero nagpatuloy din pa rin po tinapos din po niya yung teacher. Teacher po siya. Kaya lang ho, gusto ko po mag-aral. Sabi ng ate ko, wag ka munang mag-aral, stop ka muna ngayon. Palagaan mo muna itong panganay ko. Nag-alaga po ako ng panganay niya, si Catherine po yun. Tapos, parang nag-1 taon, nag-2 taon, buntis. Hindi na po ako nakapag-aral, nagbuntis na naman. Kaya ang ginawa, nagdesisyon na lang po akong mamasukan sa pabrika para, syempre po, para kumikita naman po ako. So, ibig sabihin, hindi po kayo nakatapos ng college? Hindi po. Sa kabila nun, nalaki ng business nyo, ops, mamaya makita nyo. Sige. Nung pumasok po ako sa pabrika, nag-try po akong mag-aral ng college. Kahit nung araw po, yung mga vocational course na secretarial course, yun po ang kadalasan ng mga kinuha para madaling matapos. Nag-try po akong working student po sa JRC ho ako. Kaya lang po, sobra pong nakakapagod dahil gigising ka ng madaling araw, papasok ka sa pabrika, 8 hours kang magtatrabaho, tapos lalabas ka after 8 hours, papasok na, magbibiyahe naman papuntang JRC. Pag-uwi ho, hating gabi na. May tanong po ako, para rin po sa para malaman din nila kung paano ang gagawin. Ibig sabihin, nung ikaw po ay nagtatrabaho, dalaga ka. Opo. Ibig sabihin, hindi yun para sa iyo lang kinikita mo. Hindi po. Yun ay Para sa pamilya ho. po yung technique. Huwag magdamot sa magulang. Hindi po natin obligasyon bilang anak ang magulang. Ang magulang ang may obligasyon sa anak, pero hindi natin tungkulin. Amen? Pero, napakahalaga po sa katagumpayan ng isang tao, ng isang anak, ay matutong tumulong sa pamilya. So, ganun. O, tuloy po. Nung pong ako nagpapabrika, marahil po is gift ko po yung magbenta, yung magtinda. Ayun po, habang nagpapabrika ho ako, nagtitinda ho ako ng balot. Sa loob ng pabrika. Tapos, CBT po ay gumagawa. Para kayong si Sister Ines, ha? CBT po, marunong gumawa na atsara. Masarap din pong gumawa na atsara. Yun, itinitinda ko rin ho yun sa pabrika. Tapos po, may time pong mahango ako ng mga native na bag doon sa dati kong teacher nung high school. Ayun ho, nagtitinda rin po ako noon. Tapos pagka nire-remit ko ho yung benta doon sa teacher, pinagtutubuan ko lang po. Ayun po, praise God. At ayun po, nag-try po akong pumasok ng college. Hindi ko nga naman po natapos dahil sobra pong nakakapagod yung madaling araw, gigising para magtrabaho. Tapos magtatrabaho ka ng 8 oras, lalabas ka, magbibiyahe ka papuntang JRC. Parang 1 month lang po ako nakapag-aral noon. Tinigil ko na po, nagdesisyon na po ako, magpatuloy na lang po akong kung saan ako kumikita. Ayun ho, kaya pagkatapos naman po ng bandang panahon, yun po, dalaga po ako nung ako'y nagpapabrika, yun nga po, lagi ko pong iniaabot sa magulang, yun pong kinikita. Magtitira lang po ng panggastos buong 1 linggo. Oo, pamasa-pamasahe, baon. Baon. Pagkain mo sa trabaho. At puhunan dun sa iyong ibinebenta. Ayun ho. Ayun nga ho, hanggang sa ako po nakapag-asawa at nag-start, tinulungan po kami ng biyenan ko na makapag-umpisa ng ganitong negosyo. Doon po, May patahian po siya, yung pong kanyang negosyo. yung pagpapatahi ho, tinulungan po kami sa puhunan, tapos sa tela.
Ina-repair po kami doon sa kinukuhanan ng tela, pinagtiwalaan po naman kami. At doon po ay nag-start na po kaming magpatahi kahit paunti-unti. 2 ordinaryong makina, isang aging, marami pong mga pagsubok, maraming mga pinagdaanan bilang sa pagsasama naming mag-asawa, pero ang lahat naman po naaayos, ang lahat naman po napagtatagumpayan. Sabi nga po, ang bawat problema, bawat pagsubok ay dumadaan lang sa ating buhay. Hindi tumatambay. Hindi tumatambay. Huwag po nating tambayan. Ayun ho. Yun nga po, sabi nga po sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin sa pakikipag-isa nyo sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang kapangyarihan ng mundo. Baka may nakalagpas. Inihanda po kasi niya. Talagang inalala niya lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos ng may pag-ibig. Pero sabi nga po ng mga taong, nung ako po, hindi pa po ako Kristiyano, katulad po ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, may tanong, bakit nagkakaroon ng mga problema at mga pagsubok? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit may mga problema at pagsubok? Ang problema daw po, ang tao ang gumagawa ng dahilan, yung mga maling kaparaanan, yung maling desisyon, hindi sistema ng Diyos ang nagiging kaparaanan, kundi sistema ng tao. Kaya nagkakaproblema tayo. Ang pagsubok naman, sabi nga po rin ng mga taong walang kulang sa kaalaman ng salita ng Diyos, ang tanong, kung tunay na iniibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. Na dapat tayo nabubuhay kasi mahal tayo ng Diyos eh. Nilikha tayo ng Diyos ng may pag-ibig. Dapat na hindi tayo dumadaan sa mga problema, hindi tayo dumadaan sa pagsubok, pero hindi po ganon. Ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos. At sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin para sa kanilang ikabubuti. Sabi nga po sa unang Pedro chapter 4 verse 12, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang pananampalataya ninyo, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Marami po ang nawawala ng pag-asa at pananampalataya. Pero sa mga Kristiyano na may matatag na pananampalataya, ang pagsubok ay napagtatagumpayan. Pakiulit nga po. Marami ang nawawala ng pag-asa at pananampalataya. Pero sa bawat Kristiyano na may matatag at matibay na pananampalataya, ang pagsubok ay napagtatagumpayan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory Hallelujah. Nagkakaroon tayo ng pagsubok upang mapatunayan ang katatagan ng ating pananampalataya. Bilang mga anak ng Diyos, tinutulungan tayo ng Diyos na maging matatag, maging matibay ang ating kalooban upang ito ay mapagtagumpayan natin ang bawat problema at mga sitwasyon. Manatili tayo sa pananampalataya kahit na mahirap ang ating mga pinagdadaanan. That's right. Huwag tayong susuko, huwag hayaang matangay ng mga sitwasyon. Hebreo chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya, sapagkat ang sinumang
lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang may Diyos sapagkat dahil siya ang nagbibigay gantimpala sa sinumang humahanap sa Kanya. Amen. Kapag may pagkaunawa ang tao sa salita ng Diyos, hindi mo po gagawing sumuko. Amen. Kundi gagawin mong o tuturuan mo ang iyong sarili na maging matibay at matatag ang kalooban at doon mabibigyan natin ng kapurihan at kaluwalhatian at kasiyahan at napaparangalan natin ang Panginoon. That's right. Ayun po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Grabe, no? Sa mga huling sinabi niyo po, napakahalaga. Pero naniniwala akong mahalaga din ang naintindihan. Nakita natin na desisyong diskarte sa buhay. Sabi nung iba, marahil, noon, panahon nyo, nakapag pwedeng magtinda. Hindi po ganun yun. Actually, nung panahon ng pandemic, 2020, 2020 po. oo, apektado po ang business ni Sister Mercy. At alam niyo po, ang ginamit niya para merong pang-araw-araw sa buhay, pagtitinda uli. Naglako po siya ng mga kung ano-ano, even yung mga isda-isda. Dala-dala po niya sa iba't ibang lugar. Siya yung nagkakaliski siya lahat. Hanggang ngayon, pwede po yun, pagtitinda. Praise God. Kaya pong gawin yan. Hindi ko naman sinasabing ganun ang gawin ng lahat. Pero may mga diskarte po, hindi ang pagsuko ang dapat nating puntahan. Hindi ang pagsasalita ng hindi ko na kaya sapagkat kaya mo dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Binasa po kanina sa Matthew na ang araw ay pinasisikat ng Diyos hindi lamang para sa mabubuti, ganun din para sa masasama. Ibig sabihin, kahit yung taong yun, ibig sabihin ng masasamang yun, kahit yung taong yun sa Diyos, sarili lamang ang iniintindi. Pag nagbigay ng pagpapala ang Diyos sa pamamagitan ng ulan, tumatanggap din ng biyaya yung mga taong yon. Ibig sabihin, hindi po namimili ng tao ang Diyos. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kasama nyo ang Diyos. Ang Diyos ay nangako na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Pero may mga taong hindi man iniiwan, hindi man pinababayaan ng Diyos, tumatalikod naman sila sa Diyos. So, napakahalaga po ng pagbabalik loob sa ating Panginoon sapagkat ayaw niyang may mapahamak. Para mangyari po yun, kailangan po nating tanggapin ang ating Panginoong Kristo. Pero bago yun, Sister Mercy, no? I-guide natin sila sa pagtanggap. Kayo po ang mag-lead. Pero bago yun, nais ko rin i-share, Sister Mercy, meron akong nakausap na isang pastor. Pastor na siya. Ang sabi niya sa akin, Pastor, pag ako may nilakad, may ginawa, nagutom ako, sabi niya. Bibili ako ng, halimbawa, bumili ako ng banana Q. Ito yan Taong 2023, nung sabi niya, 2024 na po, taong 2023, nung kami magkita sapagkat inalok niya ako ng kape, bumili ako sa kanya. So, sabi niya, Pastor, bawa, bumili ako nun. At yung nakain kong yun, halimbawa, nagastosan ako ng, magkano na ba yung mga banana Q. Sabi na natin, nagastosan ako, sabi niya, ng halimbawa ng mga 15 pesos dahil may iba pa siyang binili, no? Kinain. Alam mo pong gagawin niya, Sister Mercy? Aangkat siya, bibili siya nung, hindi, nung binili niyang barbecue o banana Q. So, ititinda niya yon para bumalik sa kanya yung naibili niya. Bago siya umuwi, ibebe, ilalako, nabusog na siya. Ilalako niya yon hanggang sa ibabalik niya ron yung kinita doon sa yung napagbentahan doon sa tindahan, siguro kakilala niya, at may kinita na siya. Yung kanyang ginastos na pinangkain, bumalik sa kanya, meron pa siya. No? Kita niyo po yun. Hallelujah. Mga discarding kaloob ng Panginoon. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong susuko sa ating buhay. Marami pong kaparaanan. Nung pandemic, na-share na po niya kung ano ang mga pinagdaanan po nila. Sa kabila po ng lahat ng iyon na pagtagumpayan naman. Hanggang sa, ito na po, nakabalik po tayong lahat. At marami pa rin
hirap pa rin, pero hindi dahilan yan para sumuko sa buhay. Sabi nga ng John 16:33, sa mundong ito, sinabi naman ng Panginoon, sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng, ang mundong ito yung talagang dahil kay Satanas, nasumpa eh. Sabi niya talagang hindi nating maiiwasan na dumaan tayo o may dumaan sa ating buhay na problema. Pero sabi niya, but be of good cheer. Dahil sa Kanya raw ay may kapahingahan. Sa Kanya ay may katagumpayan. Sa Panginoong Hesus may katagumpayan. Yun ang sabi niya. That in me, you will have peace. May kapayapaan sa Kanya. Kaya kailangan po natin siya. Hindi po tayo pwede talagang mabubuhay ng hindi siya kasama. At ang paraan para lang makasama natin siya, ang Panginoong Hesus, pagbuksan natin siya sa ating buhay. Sabi ng Revelation 3:20, kumakatok siya sa ating puso. Kung pagbubuksan natin siya, siya ipapasok sa atin. Makakasama natin siya. Amen? At hihilingan po natin, Sister Mercy, i-guide po tayo sa pagtanggap sa ating Panginoon. At sinisigurado ko po sa inyo, ang Panginoon ay sasamahan po kayo sa inyong mga buhay. Hindi lamang nasa labas siya, makakasama niyo sa inyong buhay. At maraming diskarte na maaari mong maunawaan at maisip. At dahil kasama mo si Jesus sa buhay mo, hindi ka susuko. You need that. You need the Lord. Ikaw, kaibigan, na napasahan ng kaibigan mo rin o nakakilala mo ng video na ito. Ito yung panahon. Ang Panginoon ay nais sumama sa buhay mo. Kailangan mo siyang tanggapin. Nais po namin sumunod kayo sa maikling panalangin na ito na dadalhin po sa atin ni Sister Mercy. Hallelujah. Sa mga nanonood po na nakatutok sa programang ito, kung naranasan niyo po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat kapahayagan at bawat salita ng Diyos na inyong narinig, kung kumilos po ang Panginoon sa inyong buhay, tanggapin po natin ang manalangin po tayo ng panalangin ng pagtanggap. Sige po, sabayan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. At matapos at sa ikatlong araw, ika'y nabuhay muli, Panginoong Jesus. Salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Congratulations! Hallelujah! Yan po ang pinaka-the best. Minsan po, Sister Mercy, may nagtanong sa akin, siguro napakinggan, hindi nagtanong, nakita ko lang na pinost niya. Hindi daw, pag tinanggap mo raw ang Panginoon, kasi tulad ng prayer na ang ginamit natin, salamat po sa kapayapaan, sa katagumpayan, pag tinanggap mo raw ang Panginoon, hindi daw yan ang mga mangyayari sa iyo. Who told you? Amen? Kapayapaan. Sa mundong ito, may kaguluhan. Pero sabi ni Jesus, but in me, amen, sa akin, pagkasama mo ko, amen, may kapayapaan ka. Hallelujah! Yun po, kaya pinagpapasalamat po natin, amen? Matapos kitang tanggapin, salamat po sa kapayapaan, kaayusan, katagumpayan. Hallelujah! Natatamasahin mo dahil yun ang tatamasahin mo dahil si Jesus ay kasama mo. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! So again, you are blessed and you can cheer up because the Word works.
Bye-bye. Pansamantala po tayong maghiwa-hiwalay muli. God And bless. please share this message. Sister Mercy, God bless you po. God bless. Bye-bye.